Inaasahang revolusyonaryo ang railgun. Baril ito na hindi kailangan ng pulbura, nagpapaputok ng bala ng 7 beses ang bilis sa tunog at abot, 200 milya ang layo. Makintab, kaakit-akit, at parang mula sa science fiction, ito ang sandatang gustong-gusto ng United States Navy. Sa loob ng maraming taon, ang railgun ang naging pinakamahalagang hiyas sa listahan ng mga kagustuhan ng Pentagon, nangangakong magdadala ng eksaktong mga atake na pinapagana lamang ng purong enerhiya ng pisika at kuryente. Noong taong 2021, tuluyang nawala ang pangarap na yon. Walang gamit o plano para sa produksyon, kalahating bilyong dolyar lang ang nagastos at tambak ng sirang test rails ang naiwan. Ano ang nangyari? Paano pumalpak ang hukbong dagat sa sandatang magbabago sana ng laro? Bakit patuloy na hinahabol ng China, Hapon, at iba pang bansa ang pangarap na iniwan na ng Washington? Kwento ito kung paano ang railgun mula sa himala sa digmaan ay naging isang ilusyon na nagkakahalaga ng 500 milyon dolyar. Isang nakakagulat na ideya. Ang pagsubok na magpalipad ng bala gamit ang kuryente sa halip na pampasabog ay nagsimula mahigit isang siglo na ang nakalipas. Noong unang digmaang pandaigdig, gumawa ang inventor na Pranses na si André Louis Octave Falcion Villeple ng prototype ng electric cannon. Ito ang unang railgun na ginawa niya noong taong 1918. Simple ang teorya. Gamitin ang electromagnetic na puwersa para pabilisin ang isang magnetic na metal projectile sa mataas na bilis. Sa aktwal na paggamit, parang sinusubukan mong ikulong ang liwanag. Ang unang mga disenyo ay nanatiling eksperimento. Ang mga siyentipikong Aleman ay nagplano ng dekuryenteng anti-aircraft na baril noong ikalawang digmaang pandaigdig pero hindi ito naipatupad. Sa loob ng mga dekada, iyon lang ang narating ng railgun. Kaunting eksperimento at pag-aayos, paulit-ulit napapatunayan na kayang pabilisin ng elektromagnet ang metal na bala at hanggang doon na lang iyon. Walang kumpletong handang gamitin na sandatang sistema para sa aktwal na paggamit. Dahil dito, nanatili ang railgun sa research paper at science fiction bilang isang nakakaakit na paano kung na posibleng magbago ng armas kapag umabot ang teknolohiya. Hindi alam ng mga naunang tagapagpauna na ang kanilang mga ideya ang magsisimula ng isa sa pinakamahal na walang saysay na paghahanap ng Pentagon makalipas ang isang siglo. Ang malaking pustahan ng Pentagon. Sige, mabilis na lumipat tayo sa ika-21 siglo at noong taong 2005 ang hukbong dagat ng Estados Unidos na laging naghahanap ng pinakabagong laruan para manalo sa digmaan ay nagpasya na tama na at naglagay ng matapang na pustahan sa electromagnetic railguns. Malaki ang kanilang mga pangarap. Nangako ang tanggapan ng Naval Research ng sandatang parang sci-fi, baril na hindi gumagamit ng pulbura, pero kayang magpaputok ng projectile sa bilis na Mach 7 para tamaan ang target na mahigit 100 nautical miles ang eksaktong layo. Hindi na kailangan ng espesyal na warhead. Ang purong kinetic energy lang ay sapat na dito. Salamat sa absurd na bilis. Muli, ang Mach 7, 7 beses ang bilis ng tunog. Maliwanag kung bakit ito kaakit-akit sa kanila. Magbanggit ka ng kanyon na kayang abutin ang ganong distansya. Kahit hindi sigurado ang tama, hindi mo magagawa dahil wala namang ganun. Tingnan mo ang Paris gun, ang 282 toneladang sandata ng imperial na Alemanya na kayang magpaputok ng bala hanggang lungsod ng Paris mula sa malayo. Kaya lang nito hanggang 81 milya at iyon ay sa magandang panahon. At nandyan din ang M1299 howitzer, ang nabigong pagtatangka ng BAE Systems na gumawa ng ultra-long range pero eksaktong howitzer para sa ika-21 siglo na kaya lang umabot ng hanggang 68 milya. At sa huli, isaalang-alang ang M65 atomic cannon kung saan ang layo ay malinaw na napakahalaga talaga. Naghatid lang ito ng 20 milya. Gets mo na, isang eksaktong 100 milya pataas na abot mula sa kanyon. Malaking bagay yon. Sa ilang panahon, maayos ang lahat para sa bagong laruan ng Navy. At sa taong 2008, mataas ang kasabikan. Nasaksihan ng hepe ng operasyon ng hukbong dagat ang record-setting na pagsubok ng prototype ng BAE Systems sa Darga, Virginia noong Enero. At natuwa sa resulta lalo na matapos ang dalawang matagumpay na pagsubok noong Oktubre, taong 2006 at Enero, taong 2007, kaya tinaasan pa ang target na abot sa 200 milya sa Mach 7. Sige, pag-usapan natin ang pansamantalang railgun numbers sa konteksto ng hukbong dagat. Hindi lang basta malalaking kanyon na hindi kayang magpaputok ng malalaking bagay sa ganoong distansya. Pinag-aaralan ng hukbong dagat na gamitin ito bilang dagdag o pamalit sa 5 pulgadang Mark 45 gun na pangunahing gamit sa mga barko nila mula taong 1971
at umaabot lang ng 20 milya sa pinakamagandang kondisyon. Dahil sa mga pangakong ito at positibong pag-unlad, naging parang celebrity sa militar na teknolohiya ang railgun. Malinaw na patunay ng claim na ito ang dami ng artikulong tumalakay dito at ang paglabas nito sa Transformers 2 noong taong 2009 kung saan ginamit ito laban sa kontrabida mula sa barko ng hukbong dagat ng Amerika. Ipinapakita ng ganitong kasabikan na noong panahong iyon, ang railgun ay malawakang itinuturing na teknolohiyang malapit ng magkatotoo at paparating na. Noong taong 2010, naglaan ang hukbong dagat ng Amerika ng 10-10 milyong dolyar para sa mga prototype mula sa BAE Systems at General Atomics. Noong taon ding iyon, nahabol at nalampasan ng General Atomics ang BAE Systems. Ang Blitzer test system ng General Atomics ay nagtakda ng bagong world record matapos magpaputok ng projectile sa Mach 5 at lumikha ng 33 megajoules ng muscle energy. Ang lakas na ito ay halos katumbas ng kinetic energy ng maliit na hatchback na kotse na tumatakbo sa 100 milya kada oras. Simula noon, hayagan ng ipinagmamalaki ng Navy ang paglalagay ng railguns sa mga barkong pandigma. Ang Zumbor-class destroyer ang unang barkong tatanggap nito. Noong panahong iyon, bago at makabago ang tingin sa mga barkong ito, kahit na malalaki lang silang luma at hindi pa talaga nagagamit ng husto. Sinabi ng mga opisyal na target nilang subukan ang mga prototype sa dagat sa taong 2016 at kapag naging maayos, agad nila itong ilulunsad. Hindi natuloy ang paglulunsad, tama? Ano ang nangyari? Paano nabigo ang isang teknolohiya na mukhang puno ng potensyal? At magandang ang tanong iyan at sasagutin natin iyan pagkatapos nating maintindihan kung paano talaga gumagana ang railgun. Paano magpaputok ng bala gamit ang kidlat? Sa madaling salita, ang railgun ay parang isang higanting electric circuit na hugis baril. May dalawang magkatabing konduktibong reels na may sliding armature o konduktibong bala sa gitna. Kapag dumaan ang milyon-milyong amps na electric current mula isang riles sa armature at palabas sa kabilang riles, nagkakaroon ng malakas na Lorentz force. Pinapabilis ng puwersang ito ang bala sa riles. Sa madaling salita, ginagawang kinetic energy ng railgun ang kuryente. Ngayon, para maintindihan ang laki ng bilis na pinag-uusapan dito, isipin na ang layunin ng Navy na Mach 7 ay katumbas ng humigit kumulang 5,369 na milya bawat oras sa antas ng dagat. Ang bilis na iyon ay halos triple sa bala ng high-powered Ripple at 5 beses na mas mataas kaysa muzzle velocity ng 16 na pulgada na kanyon ng IO-class na barkong pandigma noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isang projectile na gumagalaw sa ganitong kataas na bilis ay may dalang napakalaking dami ng kinetic energy. Kahit ang 10 kilogramo na bala ay tumatama na parang Tomahawk cruise missile. Hindi tulad ng missile, walang pampasabog ang bala at umaasa lang sa kinetic energy para sirain ang target. Ibig sabihin, dahil ang bala ay parang ulo lang ng pampasabog at walang casing o pulbura, mas maraming bala ang posibleng madala ng barko. Ang espasyong dati para sa dagdag na bahagi ay ginagamit na lang sa dagdag na bala. May iba pang benepisyo ang electromagnetic na teknolohiya. Halimbawa, sinabi ng United States Navy na ang pagtanggal ng pulbura at pampasabog ay nagpapaligtas sa barkong pandigma mula sa aksidenteng sunog o pag-atake. Samantala, naaalala mo ba ang His Majesty's Ship Hood na sumabog sa apoy noong ikalawang digmaang pandaigdig? Halos imposible ang ganong sakuna kung walang pulbura ang barko. Ang pagtanggal ng pulbura ay nagdudulot ng mas tahimik na tunog mula sa kanyon ng barko, maliban sa sonic boom kapag nababasag ng bala ang sound barrier. Sa teorya, pwedeng gumamit ng barkong may railgun sa baybayin para bombahin ang mga target sa loob ng bansa gamit ang precision-guided hypervelocity projectiles o salagin ang mga eroplano at missile ng mas mura kaysa tradisyonal na interceptor. Maganda sa papel ang pisika na ito, pero madalas magkaiba ang teorya at realidad tulad ng ipinakita ng mga railgun. Tingnan natin kung ano ang problema. Ang hype ay humaharap sa realidad. Naalala mo ba nung sinabi namin na kailangan ng railguns ng milyon-milyong amps para maging epektibo? Well, lumalabas na napakarami talaga ng amps na yon. Isipin mo na lang ang bombilya na malamang ay nasa ilalim ka ngayon. Kung ito ay isang lumang klase ng incandescent na bombilya, na malamang ay hindi naman, malamang na isang amp lang ang kinukuha nito sa pinakamataas. Kung gamit ninyo ang telepono, ang charger ninyo kanina ay kumukuha ng 1 hanggang 5 amps
At kung malakas na PC ang gamit ninyo, aabot sa 5 hanggang 10 amps ang konsumo habang nagsasalita ako. Kaya 1,000,000 amps, aba, napakalaking halaga niyan, hindi ba? Pagkatapos, may usapin pa ng aktwal na pag-iimbak at paghahatid ng napakalaking bugso ng kuryente papunta sa railgun. Natatandaan mo bang sinabi natin na ang Blitzer ang nagtakda ng record na 33 megajoules na enerhiya? Para makamit yon, kailangan ng malalaking capacitor bank o advanced na alternator na parehong kumukuha ng malaking espasyo at bigat. Iilan lang sa United States fleet gaya ng Zumwalt ang kayang mag-generate ng sapat na kuryente para patakbuhin ang sistema. Ang pinakakaraniwang pandigmang barko ng Navy, ang Arleigh Burke-class destroyers, ay mangangailangan ng kumpletong redesign para masuportahan ang railgun, maliban na lang kung magagawa ng paraan ng Navy na magkaroon ng ilang libong milyang extension cord. Pwede sanang maresolba ang mga isyong iyon. Sa huli, United States military pa rin ang tinutukoy dito. Kung may makakayang gawing parang lumulutang na power bank ang maraming barko para suportahan ang isang makabagong sistema, well, militar ng United States na siguro yon, hindi ba? Kung dadami pa ang hamon sa enerhiya, lalo pang mahirap ipaliwanag ang ganitong pagsisikap. Halimbawa, malaking issue ang tagal ng buhay ng baril. Kapag nagpaputok ka ng projectile gamit ang pinakamataas na load, nagdudulot ito ng matinding friction sa rails na sanhi ng sobrang init, pagsingaw ng metal at malakas na presyon. Dahil dito, ang mga railes, karaniwan ay gawa sa metal tulad ng tanso, ay unti-unting nauubos o minsan ay malaki ang nababawas tuwing pinipindot mo ang gatilyo. Dahil dito, mabilis mabitak o mabago ang hugis ng test rail pagkatapos ng ilang putok. Hindi pa kasi umaabot ang agham sa materyales sa lakas ng sandata. Sinubukan ng mga inhinyero ang mas matibay na haluang metal at matalinong disenyo, pero nanatiling mahirap makuha ang railgun barrel na handa sa labanan at kayang magpaputok ng daan-daang bala nang hindi natutunaw. Paano ang bilis ng pagpapaputok? Gusto ng Navy ng railgun na kayang magpaputok ng 6 hanggang 10 bala kada minuto laban sa sabayang banta. Ang layunin ay natamaan ng realidad ng mabagal na recharge ng kapasitor at paglabas ng init. Sa pagsubok, nakita ng testers na umaabot ng 1 minuto bago muling makapag-recharge para sa susunod na putok nang hindi nasisira ang anumang bahagi. Ang mabagal na bilis ng pagpapaputok ay nagpahina rin sa isa sa mga ipinagmamalaking gamit ng railgun, ang depensa laban sa himpapawid at mga missile. Kadalasang kailangan ng sunod-sunod na putok para mapabagsak ang umiilag na missile. Siyempre, kilala ang mga target na ito na mahirap tamaan at hindi sapat ang 1 minutong pagitan ng putok. Lumitaw ang mga alalahanin sa paggabay at katumpakan. 5 pulgadang palaso na lumilipad sa hypersonic na bilis. Nakakabilib iyon, pero kung tatama lang ito sa mga target nito. Ang hukbong dagat ay lumikha ng hypervelocity projectile na pwedeng iputok sa railgun at may onboard na gabay na elektronika. Gayunpaman, ang pagsiksik ng mga guidance chip at palikpik sa isang projectile na kailangang tiisin ang 40 hanggang 60,000 grabidad ng acceleration at matinding plasma ay isang bangungot para sa mga inhinyero ng materyales. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2010, matapos maunawaan ang mga problema, gumastos na ang hukbong dagat ng higit $500 milyong sa railgun R&D. Kailangan pa ng $100 milyong para sa integrasyon ng mga prototype sa barko, kahit walang kasiguraduhan na gagana ang mga ito. Sinusubukan ng mundo makasabay. Dapat tandaan na bagamat nanguna ang United States Navy, hindi lang sila ang tanging puwersang tumutok sa railgun. Napansin ito ng China at nagpasya silang sumali sa aksyon. Noong taong 2018, lumabas ang mga larawan ng barkong pandigma ng China, Hiangshan, na isang dating landing ship ng tangke na may malaking tore sa unahan na kahawig ng railgun. Ginawang lumulutang na testbed ang barko, nilagyan ng mga shipping container na may mahahalagang kagamitang elektrikal at ipinadala sa dagat para sa pagsubok. Noong taong 2019, iniulat ng United States Intelligence na matagumpay na nagpapaputok ang Hiangshan at kaya nitong tamaan ang mga target lampas. 124 na milya sa bilis na Mach 7+. Ayon sa CNBC, noong taong 2018, maaaring gumana ang railgun ng China pagsapit ng 2025. Hindi pa, nauuna pa rin ang United States. Dahil dito, kung maaga mong pinapanood at sa taong 2025 na mapapatunayan ba ng CNBC ang sinabi nila, mas mabuting tanggapin na kahit hindi sila operational sa taong 2025, posible pa rin silang dumating sa hinaharap. Sa kabila ng teknolohikal na kakulangan, mukhang hindi pa handa ang China na talikuran ang railguns. Noong Pebrero, taong 2022,
Kinapanayam ng South China Morning Post si Wang Shihu ng China Huyang Ordnance Test Center tungkol sa plano nilang palakasin ang pagsubok ng railguns. Ibinahagi niyang tinatrabaho ng mga siyentipikong Tsino ang mga issue ng pagkasira at pagguho sa pamamagitan ng pag-improve ng rail coatings at pulse characteristics. At pagkatapos ay may isang nakakagulat na pangyayari. Noong huling bahagi ng 2023, iniulat ng koponan mula PLA Naval University of Engineering na nagawa nilang maglabas ng 120 sunod-sunod na putok sa Match 6 nang hindi nasisira ang barrel. Isang tagumpay na hindi nagawa ng Estados Unidos. Kung totoo, isa itong malaking tagumpay. Sa totoo lang, hindi nila iniuugnay ang tagumpay sa paggamit ng mamahaling materyales, kundi sa software na nakakabit sa railgun. Sinasabi ng China na gumagamit sila ng advanced na artificial intelligence, powered na sistema ng pagsukat at diagnostic na kumukolekta ng datos mula sa higit 100,000 sensors nang sabay mas marami kaysa sa modernong eroplano. At ginagamit ito para matukoy ang limitasyon ng railgun bago sumabog. Likas na lihim ang Beijing, kaya kakaunti at bihira lang ang kumpirmadong detalye. Gayunpaman, alam natin na pinamumunuan ni Rear Admiral Ma Weiming ang kanilang programa, isang rockstar na inhinyero na nagpasimula ng electromagnetic catapults para sa aircraft carrier ng China, kaya hindi sila kulang sa henyo. Bukod sa China, pinapaunlad din ng India ang railgun technology. Noong taong 2017, halimbawa, matagumpay na nasubukan ng Defense Research and Development Organization ng India o Defense Research and Development Organization ang isang simpleng 12 mm electromagnetic railgun na nagpapabilis ng maliit na projectile hanggang sa humigit kumulang Mach 6. Dahil sa tagumpay ng eksperimento, inanunsyo ng India ang plano para sa mas malaking 30 mm prototype at 1 kilogramong projectile na aabot sa Mach 6 ang bilis. Sa taong 2025, nagbukas ang Defense Research and Development Organization ng Sentro para sa Electromagnetic Launch Technology para mag-develop ng modernong railgun system. Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng depensa ng India na ang mga baril na ito ay nagbibigay ng estratehikong kalamangan sa Army at Navy dahil kayang tamaan ang mga target sa hangganan o gamitin sa mga barkong pandigma laban sa mga banta sa himpapawid. Samantala, naging leader na rin ang Japan sa larangan ng electromagnetic guns, isang pag-unlad na hindi na nakakagulat dahil sa mataas na antas ng teknolohiya ng bansa. Nagsimula ang kanilang pagsisikap noong taong 2016 sa Japanese Acquisition, Technology and Logistics Agency. Nagsimula ng railgun program na layong maabot ang 6,000 at 500 feet per second na muzzle velocity at 120 barrel life. Kahanga-hanga, naabot ng Hapon ang mga layuning ito. Sa pag-eksperimento sa iba't ibang rail na materyales at pagpapalit mula tanso sa ibang alloy, nagawa ng mga inhinyero nilang makapagpaputok ng 120 sunod-sunod na beses nang walang malaking pinsala sa rail. Pagkatapos, noong Oktubre ng taong 2023, isinagawa ng Hapon ang kanilang unang pagsubok ng railgun sa isang barko, kung saan nagpaputok sila mula sa isang test ship. Ito ang unang APSI railgun firing sa mundo mula noong mga pagsubok ng China. At mas matindi rin ang motibasyon ng Hapon. Nagde-develop sila ng railguns bilang posibleng depensa laban sa bagong banta ng hypersonic missiles. Isang banta na lalo pang pinatindi ng katotohanang ang kanilang kapitbahay na China na hindi nila kaalyado ay talagang nag-iipon ng mga ganitong missiles nitong mga nakaraang panahon. Sa Europa, pinatakbo ng European Defense Agency ang Project Pylum mula taong 2020 hanggang 2023 na gumagawa ng mga projectile para sa mas malakas na epekto gamit ang electromagnetic railgun. Pinagsama ng proyekto ang siyentipiko at kinatawan mula Pransya, Alemanya, Belgium, Italia at Polonya para pag-aralan ang railgun na pwedeng gamitin sa dagat o lupa na abot 200 kilometro. Noong taong 2023, iniulat nilang lumampas sa inaasahan ang resulta mula sa matibay na barrel coating na nakapagpabawas ng pagkasira hanggang sa hypervelocity projectile na kayang tumagal sa Mach 6 acceleration. Matapos ang Pylum, sinimulan ang proyektong FEMA na layong subukan ang full-scale demonstrator sa taong 2028 at gumawa ng roadmap para sa posibleng deployment ng sistema sa taong 2035. Hindi nila pinagmamadali ang pagdadala ng railgun sa labanan sa susunod na taon. Tahimik nilang nilulutas ang bawat bahagi ng palaisipan habang maingat na inoobserbahan ang magastos na aral ng mga Amerikano na may kumpiyansang ngiti.
Ipinapakita ng pandaigdigang interes na buhay pa ang konsepto ng railgun. Gayunpaman, naging parang sagradong gral ito ng inhinyeriya na kinahuhumalingan ng iba't ibang bansa kahit pa sa karanasan ng United States, bawat isa ay naniniwalang sila ang makakabutas dito. Tungkol sa tagumpay ng mga bagong sumubok na nabigo ang United States, sa totoo lang, sino ang nakakaalam? Hindi naman kami propeta at wala kaming 3 PhD sa electrical engineering. Alam naming may paparating na paghahating landas. Sa isang landas, nandoon ang matamis na pagpapatunay para sa United States dahil lahat ng ibang bansa ay gagastos ng Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaki para lang matuklasan na tama pala si Uncle Sam mula pa noong una at dapat pala silang sumunod sa kanyang halimbawa. Sa kabilang landas naman, makikita natin si Uncle Sam na medyo hangal dahil sa unang pagkakataon, nag-abala siyang kansilahin ang isang programa na ang gastos ay lumulobo na. Pero sa huli ay malalaman na sana natapos din ang proyekto kung nagdagdag lang ng kaunting panahon, kaunting pera at kaunting paniniwala. Tungkol kay Uncle Sam, hindi pa natin nasabi kung paano siya napilitang sumuko. Pag-usapan natin ito. Ang katapusan ng linya. Noong Hulyo, taong 2021, opisyal nang tinapos ng United States Navy ang proyekto ng railgun. Sa isang maikling formal na anunsyo, ipinahayag ng hukbong dagat na ititigil muna nila ang R&D ng railgun sa pagtatapos ng taong 2021 dahil sa kakulangan ng pondo, hamon sa integrasyon ng combat system, at pag-unlad ng ibang teknolohiya ng sandata. Naubos na ang pera at pasensya ng hukbong dagat at mas napag-iwanan na sila ng mga misil at laser. Ang huling dagok ay dumating ng tahimik na tinapos ang programa ng Hypervelocity Projectile sa badyet ng taong 2022. Dahil doon, opisyal ng patay ang American Railgun. Sa puntong ito, mahalaga ang higit na pag-focus sa pag-unlad ng iba pang konsepto ng sandata. Alam na natin ang mga issue ng railgun, kaya hindi na kailangang balikan ang mga lumang hamon. Habang abala ang mga inhinyero sa railgun, mabilis namang umuunlad at nagiging mas mahusay at mura ang mga guided missile. Napagpasyahan ng Navy na ang isang $2 milyong na hypersonic missile na kayang maghatid ng eksaktong tama mula sa 1,000 milya ang layo ay maaaring mas kaakit-akit na pamumuhunan kaysa sa isang baril na nagkakahalaga ng $500 milyon pataas na sa pinakamaganda ay aabot lang ng 100 hanggang 200 milya. At nandyan pa ang usapin tungkol sa mga laser na nakakabit sa barko. Hindi na lang ito katang-isip sa science fiction dahil ang mga sistemang ito ay malayo na ang narating mula sa mga eksperimental na modelo sa laboratorio at mga prototype na minsan lang ginawa. Tahimik na inilalagay sa serbisyo sa dagat ang mga operasyonal na sistema. Nangunguna ang Helios system ng United States Navy. Ibig sabihin ay high-energy laser with integrated optical dazzler and surveillance na inilagay sa United States ship Preble noong taong 2019. Naka-install sa lugar ng tradisyonal na close-in weapon system, ang Helios ay isang 60 kilowatt solid-state fiber laser na tuwirang konektado sa Aegis Combat System. Hindi tulad ng dating bolt-on na pagsubok, ito ay kumpletong combat-ready system na kayang sunugin ang drone, bulagin ang sensor ng kalaban, at magbigay ng real-time target tracking. Naipakita na nito ang kakayahan nitong pabagsakin ang mga unmanned aerial vehicle sa aktwal na mga pagsubok at ang tanging tunay na limitasyon nito ay ang elektrikal na kuryente na available mula sa barko. Dahil sa teorya, maaari kang magpaputok hanggat may ilaw pa ang barko. Hindi lang Amerikano ang nangunguna. Noong Enero, taong 2024, inanunsyo ng United Kingdom ang matagumpay na pagsubok ng Dragonfire system sa Scotland na tumama sa mga target sa himpapawid ng may mataas na katumpakan. Binuo ng MBDA, Missile Systems Leonardo at United Kingdom Ministry of Defense gamit ang 115 milyong pounds na planong ikabit ang Dragonfire sa mga barkong pandigma ng Royal Navy bago ang taong 2027. Napirmahan na ang mga kontrata para sa unang 4 na barko. Prangka rin ang mga opisyal ng Britanya sa kanilang layunin. Hindi ito kuryosidad sa laboratorio, kundi pagsunog ng drone at missile sa himpapawid gamit ilang sentimo bawat putok. Habang tahimik na sumali ang China sa karera ng laser sa hukbong dagat sa kabila ng Pasipiko. Noong taong 2024, nakita sa satellite at social media na ang isang People's Liberation Army Navy Type 071 amphibious transport dock gaya ng Simingshan o Yimingshan ay may dome-covered laser turret sa likod ng 76 na mm bow gun nito. Dinisenyo ang sistemang ito laban sa drone, maliliit na sasakyang pandagat at maaaring gamitin bilang dazzler o panggulo ng sensor. Ayon sa ulat, pinalala ng Beijing ang paggamit ng laser sa aktibong sitwasyon.
Halimbawa, inakusahan ang mga barko ng Coast Guard na gumamit ng military-grade laser laban sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Pansamantalang nabulag ang tripulante sa Second Thomas Shoal. Sa lahat ng kasong ito, malinaw ang apela. Ang mga laser ay gumagalaw sa bilis ng liwanag at halos walang gastos gamitin ilang dolyar lang sa kuryente kumpara sa daan-daang libo na kailangan para sa interceptor missile. Hindi sila nauubusan ng bala basta't may kuryente ang barko at nagbibigay sila ng napakatinding katumpakan. Mula sa pagbulag sa mga optika ng kalaban hanggang sa pagsunog ng butas sa katawan ng unmanned aerial vehicle. Hindi tulad ng railgun na mabilis masira at magastos. Ang mga naval laser ay lumalakas at tahimik na nagiging mahalagang bahagi ng arsenal. Ginagawang posible ang dating imposible. Natalo ang railgun sa karera. Hindi lang sa pisika, kundi pati sa ibang kakumpetensya. Maganda ang sinabi ni Analyst Matthew Caras nang iminungkahi niyang mas pinili ang hypersonic missile at laser kaysa railgun dahil mas malayo ang abot, mas maaasahan, at mas kaunti ang problema. Bakit ka pa magpapatuloy magbuhos ng pera sa isang problemadong prototype kung may iba namang mas bago at mas magagandang laruan na nagbibigay na ng resulta? Salamat sa panunood.